hindi po matutuwa pagka po ganyan po yung ating kalamansian. Tsagain lang po tayo natin mga katribiyang alagaan, siyempre, tsaka pakainin ng ating abono, lalo na pagka yung organic. Nakalaylay laylay ang bunga ng ating kalamansi. Ang ganda-ganda pa po ang presyo ngayon, nasa 1.4, 1.5. yan, pagka hindi po barat ang inyong Good morning po sa inyo mga katribya, at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Welcome din po kayo sa ating pong Facebook. At maraming salamat po sa ating pong mga kaibigan, sa ating mga subscriber na nakamonitor dito po sa ating mga vlog ukol po sa pag-aalaga po ng ating kalamansi. Ngayong umaga mga katribya, tayo po ay nagtapos na po tayo ng ating pag-i-spray ng ating damo. At yung resulta po ng ating ginamit na gamot, patay na po yung ating mga damo. Nakatsyempo tayo ng magandang panahon na ilang araw po kung saan ay hindi po mulan, pero sinamantala na po natin ang pagkakataon na tayo po yung makapag-spray mga katribya. At tatanggal po tayo ng ilan nating punggos. Hindi kagaya po dati, napakarami po natin ng punggos nung hindi po tayo gumagamit ng ating abono, yung ating organic fertilizer. Pero nakalibre tayo ng trabaho ng pagtatanggal dahil umepekto na sa ating pong kalamansi yung anti-fungus. Ngayon, ang ginagawa natin ay tatanggal tayo ng ating pong baging sa ating kalamansi, yung hindi po natin pwedeng spray yung kalamansi para hindi po masaktan. Yun yung gumagapang na baging. Kaya obligadong manual ang ating pagtatanggal o pag-aalis. Meron nag-comment po sa atin tungkol po doon sa grass cutter tsaka sa herbicide. Ang sabi, ano daw ba talaga ang dapat? Herbicide daw ba o yung grass cutter? Kasi tayo, nagpo-promote tayo ng ating herbicide. Po-promote din daw tayo ng grass cutter. Simple lang po ang sagot mga katribya. Pagka nag-uulan, hindi ka pa pwede mag-herbicide. Para hindi ka matambakan ng ating pundamuhin, kailangan mong gumamit ng grass cutter. Pag nag-aaraw naman, naturalmente, hindi naman yung grass cutter ang gagamitin mo. Ang gagamitin naman natin, yung pong ating herbicide. Sabihin, pareho natin kailangan yung dalawa na yun. Meron kang grass cutter, pero ka rin pang herbicide para po doon sa tag-araw. Kaya yun po, kasi pagka ikaw nag-herbicide ka ng umuulan, nagsasayang ka po ng pera, nagsasayang ka ng gamot. Pero para hindi masayang ang iyong pong pera mga katribya, gamitin mo naman po siya ng grass cutter para hindi po humaba ang damo ng inyong kalamansian. Kaya pareho po yan, kailangan. Kaya mas maganda, pero kung dalawang nakapundar, pang herbicide at grass cutter. Kaya hindi naman natin inaalis na hindi natin kailangan ng grass cutter. Kailangan din natin sa kalamansi yan, mga katribya. Lumalaki na po yung ating bunga na para po sa katapusan ng Agosto. Yung damo po natin, lugmok na rin siya, patay na.
Ito po, ilang araw po nakakalipas, siguro mga 5 araw po ito nung ating na-spray. Lugmok na siya, patay na. Ang technique mga katribya, para po hindi po ma-immune ang mga damo ninyo, para nyo rin po yung sekreto, paiba-iba po kayo ng brand pagka po mag-herbicide. Pagka tayo ay nag-stick lang doon sa isang nating brand na ginagamit, pag hindi nyo napatay po yung damo, bawa nakapag-spray po kayo, tapos medyo natuyo nga pero malakas naman ang ulan noong bandang hapon, yung damo makaka-recover. Kapag ka naka-recover mga katribya ang damo, pag yun din ang gagamitin po ninyong gamot, hindi na niya po kayang pansinin, hindi na po niya mapapatay. Kaya ginagawa po natin, iniiba-iba po natin ang ating pong brand ng ating gamot. Kasi kung minsan, kahit na halimbawa yaan mga katribya ay maganda, pero kung yaan mga katribya ay dampi lang ang inyong pong pag-i-spray at hindi po siya basang-basa, hindi rin po papansinin po ng mga damo, lalo na pagka ganito po siya kakakapal. Kaya ginawa po natin, talagang basa po ang ating pong pag-i-spray. Kahit na hindi naman ninyo masyadong tapangan, basta't importante po ay makain po ng damo natin, wala po tayo magiging problema, hindi po natin uulitin. Ang napakahirap po kasi mga katribya, yung mag-uulit po tayo ng trabaho. Una-una, time consuming, pagkatapos gastos pa sa ating pananalapi. Kaya yun po yung ating sinasabi po sa inyo, technique, para kung kayo po ay mag-herbicide, siyempre ang una-una po ninyong titingnan mga katribya, yung pong panahon. Pag ganyan pong makulimlim ang panahon, ibig po na uulan, iwas muna po tayo sa herbicide. Hindi po tayo nag-herbicide. Kaya ganoon po yung ating ginagawa. Palipasin muna natin po yung kulimlim. Kung maaari, nakita natin yung sikat na araw, tsaka tuyo yung damo, tsaka po tayo mag-herbicide. Ibali mainit, importante wag po masasayang po ang inyong gamot. Kasi pagka po masasayang po ang gamot ninyo mga katribya, sayang, kamahal po ng gamot. Kaya yan naman po yung ating ginagawa. Pag nakasimple tayo ng ating pag-i-spray, mag-i-spray tayo ng herbicide. Maganda rin po kasi yung nakakapag-herbicide tayo, lumalabo po yung lupa. Gaya niyan, no? Tapos namamatay yung maliliit. Kapag ka naman po puro grass cutter po ang ating pong gagamitin, yung pong damo lalo naman po siyang kumakapal. Pwede yun, ang gagawin natin, alternate. Grass cutter muna, pagkatapos pag lumipas po ang 1 linggo o 2 linggo at siya po ay sumupang, yung mga bagong supang, tsaka naman po natin siya ngayon i-herbicide. Sa ganung paraan, madali po nating maapula ang damo, madali po siyang mamatay. Ayan, ang daming bunga mga katribya. Ito pong yellow natin, ito napakadalang na, kaya napakahirap po mapuno ng isang bag. Dati-dati nung panahon na ganito na Agosto, mas marami po ang dilaw kaysa po doon sa berde, dahil bagak ang presyo ng kalamansi nakakaraang taon. Pero ngayon ay nanatili po sa 1,000 ang presyo ng kalamansi. Ibig sabihin hanggang ngayon hindi pa nakakabawi po ang mga kalamansi mula po noong El Nino. Dito sa amin, sa lugar na ito, yung mga nagbunga ng marami na dati-rate, ngayon wala na, hindi po nakapagbunga, wala rin po silang ganong gaholin o pitasin. Ito, nakalusutan tayo ng kalamanda rin. Kailangan natin ito iputuli
Meron tayong halawin. O yun, bukod na po yung pitasin natin mga katribya. Patay na po yung ating damo. Yan, kagandahan po pagka po na herbicide natin, nakamenos po tayo ng ating trabaho sa ating kalamansian. Sa halip na ito ay grass cutter natin ng 1 linggo, ilang araw lang, patay na yung damo natin. Pero pagka nagdiretso po yung pag-uulan, grass cutter ang ating gagamitin. Parang doon sa bata po nating farm, yun, grass cutter po ang ating pong ginagamit doon. Salitsinan, tapos herbicide. Tanggal tayo ng ating bagging pagka po tayo nalusong o pag may time. Yan, gumagapang ito sa kalamansi, kaya pag hindi mo aagapan mga katribye, babalutan yan. Pati yung ilalim, ayan na, mapaibabaw yun sa kalamansi. Tagal ang buhay niyan. Kaya pagka di mo nabunot yung ilalim, bubuhay na naman. Kadami pong mga maliliit na mga buko. Yan na po yung bunga ng ating organic. Kaya namulaklak siya ngayon. Gasaresa na iba, gamais. Ang ani niyan August at mga October. Pwede naman natin siyang paabutin ng November, mga first week ng November. Hindi pa siya magiging dihado o yung dilaw. Kaya pagka po talaga mayroong sunong abono, mabilis lumaki po yung palakihin. Dami pong bunga mga katribya. Nakasalansan eh. Sino hindi po matutuwa pagka po ganyan po yung ating kalamansian. Tsagain lang po tayo natin mga katribyang alagaan, siyempre, tsaka pakainin ng ating abono, lalo na pagka yung organic. Nakalaylay laylay ang bunga ng ating kalamansi. Ang ganda-ganda pa po ang presyo ngayon, nasa 1.4, 1.5. Yan, pagka hindi po barat ang inyong suki, ang inyong buyer, nakakakuha pa ng 1.6. Depende sa pagkabarat ng inyong middleman. Ewan ko lang po ngayon kung magkano kuhanan. Kahit naman po ganun ang presyo ng kalamansi, wala pa rin pong mga bunga ang marami, dahil agad na agad. Kaya ang kalamansi mga katribya, sa halip na naglalakihan ng bunga, nagliliitan dahil wala nang mapitas. Agad na agad, dahil halos sabay-sabay na nasaktan noong El Nino. Pero ang kagandahan nito mga katribya, yung ating kalamansi, hindi siya ininda ng El Nino, hindi siya nasaktan dahil meron tayong sabog na abono na organic.
kagandahan niya ng meron kang organic fertilizer. Pero yung mga walang organic, mga synthetic, Hanggang ngayon nire-recover pa kalamansi nila, walang mga bunga, iba na mulaklak, kaya lang nagkuhan din, nasaktan, nalaglag din ang kanilang bulaklak tsaka bunga kung mahina po ang katawan ng kanilang kalamansi. Ay sa atin, nanatili po yung kanyang pagkaberde, saka po yung dami ng kanyang bunga. Hindi po siya naglugas ng bunga sa ilalim. yung mga maliliit, nandiyan pa rin siya nakakapit, tapos namumulaklak pa, continuous pa ang kanyang pagbubulaklak. Yan. Pati langgam masasaya din, masasayang kumakagat. Aagarin nyo lang mga katibong tanggalin ng bagay. Pag natanggal naman siya, ayan, makikita ninyo ang dami pong mga buko. Marami tayong inaasahan na magiging pitasin. Kaya kahit ano po ang abutan niyang presyo, sulit pa rin, dahil abono lang ang ating naging puhunan. Paglalagay natin ng abono, di naman na tayo nag-spray ng herbicide o ng insecticide, kundi bagkus yung ating pataba lang ang ating nilagay. Ayan, maganda ng kalamansi natin. Pag lumusong tayo, hindi mawawalan tayo ng trabaho. Lalo pagka medyo matagal-tagal tayong wala mga katribya, sinasamantalan natin habang nandito tayo, atin siyang nalilinisan. Tingnan nyo mga katribya, dami pong mga bukong maliliit. Bakit hindi ka po maiinganyo sa kalamansi? Pagka nakikita natin na maganda ang nagiging resulta ng ating ginagamit na fertilizer. Yan pong mga taga Visayas saka po sa Mindanao, huwag kayong malungkot pagka medyo malayo po sa lugar ninyo po yung abono po natin ginagamit. Numalay ninyo baka isang araw mayroong magkaroon dyan ng distributor, hindi po natin inaalis po yun. Importante lang doon meron pong isang tao na pa pwede pong kumuha ng maramihan para doon na kayo bibili sa parte po ng Visayas or Mindanao. Kaya hala sa ngayon wala pa, kaya tiyaga-tiyaga lang po munang pinipick up dyan po sa parte ng Quezon, sa may bayan ng San Antonio, Barangay San Jose, doon sa Dandridge Agri Supply Farm. Yun po yung pwede po kayo maka-avail o makabili ng ating organic fertilizer. Ngayon, doon po sa mga nagtatanong kung yung daw bang ating fertilizer na ginagamit lisensyado, hindi po i-deliver po ni Sir Marvin kung hindi siya lisensyado. Common sense lang yun. Hindi niya ibebenta yan kung wala siyang papel. Tsaka hindi naman kayo ang kailangan humanap ng papel nun. Para usisain ninyo yung papel ni Sir Marvin sa kanya organic, siya ang usisain ninyo. Pero tinitiyak naman namin sa inyo mga katribya, hindi po magbenta Sir Marvin nang wala siyang pinanghahawakan.
Ganun lang yun. Kaya nga meron tayong subscriber na nag-comment eh. Ano ba yun? Organic fertilizer eh. Kailangan pang ikuha po ng permit sa DA o DNR o ano pa man. Lahat baka pati yung tayo ng baboy, tayo ng manok, pati ihi, kukuha na rin ng permit sa DA. Parang lumalabas na organic na lang, wala ka pang karapatang gumawa. Ganun ang nangyayari. Kaya lang syempre yun ang takbo po ng gobyerno. Sumunod tayo. Hindi naman tayo lumalaban sa gobyerno. Kung yun ang kanilang protocol, sundin natin. Kaya kung halimbawa kung nahanapan po ng permit, natural meron yan. Kaya doon po sa ating po mga subscriber, sa mga nagsisiyasat, tama nga yung abonong ginagamit natin legit. Ito legit kompleto ng papel, kompleto ng papeles, kompleto ng permit. Kompleto nga ng permit mga katribya. Hindi naman kompleto serbisyo ng abono natin na synthetic. Sa halip na gumanda ang yung kalamansi, nangyayari sisira po ang kalabasin ng iba, umaasim ang lupa, wala na sustansya. Pero legit sila, may permit. Kaya lang serbisyo naman ng pataba ang sumisira sa lupa. Hindi, wala rin. Kailangan lang po mga katribya, sa ating pong pagkakalamansi, ang hahanapin natin yung mahihiyang sa puno mo na hindi magiging acid, magiging maganda po ang itsura, tapos yung aani tayo na maganda. Yun ang importante sa ating kalamansi. Ganyan po itong ating kalamansi na inaalagaan. Malaki po ang kaibahan. Ganyan po itong ating kapitbahay na hindi po gumagamit ng ating organic. Ito puro mga synthetic po ang gamit ng ating kapitbahay. Tingnan niyo po yung itsura po ng kalamansi. Yellowish. Madalas po ang kanyang paglalagay ng abono. Madalang po ang kanyang bunga. Yan ang bunga po ng mga synthetic na ginagamit. Marami po siyang nagiging tuyo pa. Ito naman yung sa atin, sa dahon at saka sa supang, saka doon sa bulaklak, bunga, pagbabatayan na po tayo. Kaya tayo hindi po kwento lang, hindi puro tayo daldal. Pinakikita natin po sa inyo resulta, kasi di naman po ang kailangan natin ay daldal. Para siguro ng iba hanggang daldal lang tayo, hindi. Meron tayo pinanghahawakan ng mga video, hindi lang po dito kundi bagkos pati na rin doon sa mga pinupuntahan natin sa iba-ibang lugar. Lagang sila mismo na yung nagsasabi na okay po yung pataba natin, kasi kung hindi okay yon, hindi sila gagamit, hindi na rin sila bibili. Pero bakit umu-order po uli? Siya lang ibig sabihin nakasumpong sila ng okay sa kalamansi na pataba.
Kaya lang, syempre, doon po sa mga naglalagay po ng abono, kung gusto po ninyo na maganda po ang talab, pwede natin lagyan ng monthly ang abono natin. Meron kasing naglagay tayo na subscriber ng abono 3 buwan bago ulitin eh. Kasi sabi niya ang tagal daw kumain ng abono natin na pataba, tagal ang bisa, berdeng berde pa raw. Kaya mga papayo natin do sa mga gumagamit ng abono, Sir Marvin, di masama kahit na buwan-buwan natin lagyan. Siyempre dumadami yung ating organic na inilalagay, lalong mas mabilis pong makarecover ang ating kalamansi, ang lupa natin, dahil doon sa mga synthetic. Wow, dami pong mga buko, nakakatawa naman. Meron na tayong halawin, pitasin, meron pa tayong bulaklak, sangka pa, meron pang mga bukong mga maliliit. Ano pa mahihinto yung ating kalamansi, oh. Ang kapal nito pag po lumaki. Makapit pa. Tatanggal lang natin ang baging, dahil pati baging din tumataba din eh. Kung alam niya kasing hindi siya mai-spray. Yan, yung sitaw-sitawan na yan ang mabagsik sa kalamansi. Pagka nakakuha lang naman natin yung pinakaugat, dali na siyang mamatay. Tayo nawalan ng trabaho mga katribya sa ating kalamansi. Ito po yung ilalim ng kalamansi natin, ang daming bunga. So, nalito doon sa damo. Ang dami natin pang October, November. Yung bulaklak po ngayon pang December yan. Ngayon mga katribya, umpisa na po ng pag-i-spray ng ating mga ka-farmers. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-i-spray dahil nag-aaraw eh. Meron rin naman tayong bulaklak, mga maliliit. Ano, dami pero meron rin tayo nalulugas. Ayun, pailan-ilan. Ngayon yung pong kalamansi mga katribya, meron po siyang automatic. Pagka marami po ang bunga ng kalamansi po ninyo, nag-automatic siyang naglulugas po ng bunga. Dahil kapag ka po hindi po niya inilaglag yung iba, kawawa po kalamansi natin, malulumpo sa dami po ng bunga. Kaya nakikita ninyo naglulugas siya yung iba, pero marami pong matitira dyan. Ayan, ganda po ng mga buko, mga buo, dami parang isinabog po na buhangin na batong maliliit. Yun, nakalundo na, isang kapa. Pagka wala pong damo, gandang tingnan, kitang kita yung kalamansi Pero noong ini-spray natin ito mga katribya, talagang go batch siya.
Pero nung ating mamatay na yung damo, oh, lumito na po yung kalamansi niya. Kaya hataw na po muli. Kaya yung ating kalamansi, unti-unti na po niya na tayo po itataguyod. Dahil yan na po ang kalakasan niya. Kaya yung edad na ito mga katribya, yan po ang malakas po sa kalamansi. O yan, nagari na natin to. Ang ating punggos. Konti-konti lang. Hindi kagaya dati na marami ito. Tinatanggal natin di lumilipas ang kasunod na araw. Meron pa uli. Yan, dahil maliliit. Para mga katribya, at magandang araw sa inyong lahat. Kita tayo po tayo po bukas sa susunod po nating video. God bless po.